Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba sa lugar na ito. Ang dalangin namin, Panginoon, ay maghari ka sa aming mga puso at sa aming mga buhay. O aming Ama, sa iyo kami nagpapakumbaba. Lumalapit ng may pasasalamat, inaalay ang lahat, buong puso't kaluluwa, pagharian mo, Ama. O aming Ama, sa iyo kami nagpapakumbaba. Lumalapit ng may pasasalamat, inaalay ang lahat, buong puso't kaluluwa, pagharian mo, Ama. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aming buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba. O aming Ama, O aming Ama, sa iyo kami nagpapakumbaba. Lumalapit ng may pasasalamat, inaalay ang lahat, buong puso't kaluluwa, pagharian mo, Ama. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aming buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba. O aming Ama, maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aming buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba. O aming Ama, O aming Ama. Ngayon ay Sabado de Gloria. Sa English ay Silent Saturday or Black Saturday. Dati po pag ganitong araw, wala akong ginagawa. Sa bahay na lang ako at nagpapahinga. Hanggang malaman kong malaki pala ang importance ng araw na ito sa ating mga pananampalataya. Sabado noong inanoint ang katawan ng Panginoong Jesucristo ng mga kababaihan, inilagak ang katawan ng Panginoong Jesucristo sa kuwebang nicho ni Joseph Arimatea. Ang Panginoong Jesus ang nagsabi na siya ay mabubuhay na muli. Subalit nakalipas ang Huwebes at Biyernes, ngayon siya ay nakalibing na. Ano kaya ang iniisip ng mga disciples o mga tagasunod niya? Naramdaman kaya nilang parang nasayang lang ang paglilingkod nila sa gawain at naglaho na ba yung cause nila o layunin nila? Ngayong patay na ang Panginoon nila. Wala nang sumisigaw ng Hosana, Hosana. Wala nang sumisigaw na siya'y mabubuhay na muli. Tahimik silang umalis. Merong isang bagay na naisip nila.
Ito yung sinasabi at iniwan ng Panginoong Kristo nang tinanong nila siya, anong tanda na ikaw ay mabubuhay na muli? Gusto niyo po bang malaman? Ganito po ang sagot ng Panginoong Kristo sa kanilang sign or tanda na hinahanap nila at meron sila. Ito ang tanda ni Jonah. Maraming nagtatanong, ano ang tanda na mabubuhay kang muli? Sagot ni Lord, ito ang tanda ni Jonah. Si Jonah ay isang mananampalataya na inutusan ng Diyos na magpahayag ng mabuting balita sa magulo at walang takot sa Diyos na Ninive, bayan ng Ninive. Dahil galit siya, si Jonah sa mga tao roon at iniisip niya kapag nag-preach siya doon ng gospel, sa Ninive, sila ay maliligtas at kakaawaan sila ng Diyos. Ayaw niya yun. Ayaw ni Jonah yun. Minsan ganun ka ba? Ayaw nating mag-pray, ipag-pray yung mga taong galit sa iyo o mga kaaway mo. O yung parang, asiwa ka sa mga taong yan, kaya ayaw mo silang ipag-pray. Ganun ka rin ba? Para ka rin bang si Jonah? Aminin. Ngayon, kung may narinig tayong assignment mula sa Lord, ay tumalima tayo. Sa kakaayaw ni Jonah na sumunod, ayaw niya, naging disobedient siya. Ayaw pumunta doon. Si Lord nang nagsasabi niya, pumunta ka na doon. Ayaw niya, sumakay sa ibang barko. Dapat sa papuntang Ninive, iba yung sinakyan niya. Dahil sa kaka-disobey niya, nagpadala si Lord ng higanting isda na linunok si Jonah. 3 araw, 3 gabi, siya ay naroroon sa loob ng isda, sa may tiyan ng isda. Dahil siguro ay nararamdaman niya yung asido ng isda na kinakain na siya, ang matinong ginawa ni Jonah ay nagrepent siya at humingi ng tawad kay Lord. And behold, niluwas siya ng isda sa dalampasigan. Huminga siya ng preskong hangin at siya ay nagsimulang mag-preach at magpahayag ng mabuting balita sa bayan ng Ninive. Ano po ang nangyari? Ang buong Ninive ay nagbalik loob sa Panginoon. Kasama na yung hari nila, mga barangay captain nila, lahat ng tao sa gobyerno, nagbalik loob sa Panginoon. At humingi sila ng tawad sa Diyos. Ang buong Ninive, mula sa hari hanggang sa mga manok. Yung mga manok nila, nag-prayer and fasting din. Nag-fasting yung mga tao doon. Bigla silang nalaman na napakasama pala namin. Nagkaroon sila ng conviction. Puro corrupt kami. Puro kami kasinungalingan. Ang layo-layo na namin sa Diyos. Nung nag-preach si Jonah, nagsisi sila. Nagkaroon ng conviction ng mga kasalanan nila, ang puso nila. At sila ay lumapit sa Panginoon. Nag-ayuno sila, nanalangin sila. Anong nangyari? Pinatawad sila ng Diyos at pinagpala sila. Hallelujah! Hallelujah! Kung gaano katagal si Jonah sa tiyan ng isda, ay ganun din katagal ang Panginoon sa Kristo na nakalibing. At pagkatapos ng 3 araw, ay niluwa si Jonah. Ganun din ang nangyari kay Lord. On the 3rd day, He rose again from the dead. Ang sabi po doon sa kanyang puntod, He is not here. He has risen. Si Jonah na nag-confirm na propeta ng Diyos. Ang ating Panginoon ay na-confirm na tunay na anak ng Diyos na buhay na muli. Ngayong Sabado ay inaalala natin ang Panginoon Kristo ay nakalibing sa kanyang puntod. Although wala na siya doon, inaalala lang natin dahil ngayon ay Sabado. Panahon na tayo ay manumbalik sa Diyos. Yan po ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Marami na pagkalayo-layo ka, or nang lamig ka, or naglupay-pay ka, o minsan sinisisi mo ang Diyos, di ba?
sa mga nangyari sa buhay, mapanahon na po na magbalik loob tayo sa Kanya. Tumahimik tayo sa harapan niya. Mag-open ka kay Lord. Okay? Tahimik ka, mag-open kay Lord. Kasi mahilig tayo magsalita, di ba? Lahat na lang kinikwento natin, lahat na lang sinasabi natin. Ngayong araw na to, manahimik tayo. So, kaya nga ang tawag dito, Silent Saturday. Makipag-ugnayan ka sa Panginoon. Alam niyo yung mga disipulo noon, parang may halong pagdududa sila sa pangako ng Diyos na siya ay mabubuhay na muli. Imagine isang araw na lang, di ba? Friday, namatay siya, Saturday. O, isang araw na lang iintay yan eh. Hindi pa sila makapag-intay, aligaga sila. Para pong nangyayari ngayon, nangako ang Panginoon na siya'y muling babalik. Pero ang mga tao ay hindi makapaniwala. At karamihan ng mga Kristiyano ay inip na. Ang panahon noon ay naghihintay yung mga mananampalataya sa pagkabuhay ng Panginoon. In the meantime, tahimik po sila. Silent Saturday. Meron din naman pong magandang na-accomplish ang katahimikan sa buhay natin. Tama po ba? Dito ay nakakapag-isip-isip tayo. Nakasara ang bibig at nag-iisip sa puso, sa diwa. Kinakausap ang Panginoon. Sa gitna ng kabisihan ay meron tayong opportunity na magbulay-bulay at tumahimik. Sabi nila, kapag pinatigil mo daw magsalita ang isang tao, ay mamamatay. Mamamatay yung taong yan. Totoo po kaya yon? I-chat niyo po sa amin. May mga nagtatanong kung anong gagawin ko. Ako mismo po, ng mga kaibigan ko tatanong, anong gagawin mo sa Sunday? Itong darating na Sunday. Itong Resurrection Sunday. Sabi ko, mag-worship ako sa aming local church. Hallelujah. Marami sa atin na nabinbin sa bahay since COVID. Sa Sunday ay pumunta na po tayo sa ating Sunday celebration. Ang gathering natin dito sa church ay tunay na regalo sa atin ng Diyos. Alam niyo, it's a gift of God na pinagsama-sama niya ang mga mananampalataya. Kung mamimiss natin ito, then mamimiss natin ang gift niya sa atin. Church gathering is a gift from God. For example, kapag kayo ay nag-ibang bansa, example, nagpunta kayo sa Japan, meron po tayong dong embassy, Philippine Embassy dun sa Japan. At pagpasok nyo doon, ang feeling nyo, nasa Pilipinas kayo. Diba? Kasi ang embassy ng anumang bansa, considered Philippine soil. No? Kung Philippine Embassy, and then kung American Embassy, punta kayo sa American Embassy, pagkaganda-ganda, di ba? You know, you're in an American soil. Andun sila sa gitna ng bansa, pero American. Ganon din po, dito sa Japan, yung ang ating embassy doon, no? Pilipinas po yun. O sa Amerika, ang embassy natin, Pilipinas po yun. No? Dahil lang ang embassy ay representative ng isang bansa. Parang yung Pilipinas naroroon. Okay, representative. Maririnig mo Tagalog at iba't ibang dialects, may pagkaing Pinoy, mga damit Pilipino, at meron kang security kapag naroroon ka. Ito ang gathering ng mga anak ng Diyos. Wala pa tayo sa totoo nating tahanan, subalit mararamdaman mo na ito sa iyong tahanan dito sa lupa. Ang church, di ba? Kaya kailangan nag-a-attend pa tayo ng church. Natitikman natin ang kaharian ng langit dahil tayo ay mga citizens o mamamayan ng langit. Kaya importante po na tayo ay nag-gather. Sa ating pagsamba ay napapaalala sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay pinapaanalahanan na tayo ay kasama sa isang spiritual na pamilya na hindi mawawasak. Naalala natin noong tayo ay nasa kadiliman pa, nawawala o nagwawala at tayo natagpuan ng ating dakilang pastol. So sa darating na linggo, at ito po ang huling linggo ng buwan ng Marso 2024, ay pinapaalala sa atin
ang muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo, ang piyesta ng Resurrection. Resurrection Sunday. Tara po, tayo'y mag-church ng sama-sama. Kung wala pa po kayong Spirit-filled, born-again church na pinupuntahan, ay ina-encourage ko po kayong dumalo sa ating celebration at mapagpala kayo ng ating Panginoong Diyos. Buhay na buhay po ang Panginoon. Praise God. Sa pagkakataong ito ay nabiyayaan tayo ng Diyos na makapanayam natin ng isang millennial at kung papaano niya nakilala at natagpuan ang Panginoong Hesukristo. Mula sa lambat na nilatag sa Kanya ng kaaway, ay nakawala siya at ngayon ay masayang naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit at pagtugtog. Cholo Miguel Antonio, 26 years old, and now he's working as a web developer sa isang foreign company. At the same time, siya ay naglilingkod sa Jesus Christ Saves Global Outreach bilang isang singer and musician. So today, ilalahad ni Cholo kung paano siya nanumbalik sa Panginoon bilang isang kabataan. Now, narito po si Cholo. Let's welcome him. Hello po. Hi, Cholo. Hello. Cholo, pwede mo ba ikwento sa amin, bakit ka ba nawalay sa Diyos, no? Kabataan mo. At paano nangyari ito? Siguro start natin yung kwento po from high school. Mhm. High school po ako nung first time kong naka-join sa isang Christian community or Christian setup. I think mga second year high school yata po ako nun. Kaso, yun lang, turns out, yung church pala na yun, it's a cult. Kulto siya na hindi ko na-realize back then because I was still young. Tapos yung emotional manipulation, grabe, dun sa na-experience ko back then. So, 3 years po ako nagstay doon sa church na yun. And I think mga college po ako or first year college ako nung umalis na po ako sa church. Pero yung pag-alis ko po na yun, it left me with so much guilt sa akin. Kasi, na-feel ko na, ang parang naintindihan ko kasi noon is, iniwan ko si God. Kasi umalis ako ng church. Although it was yung belief ko, yung love ko kay God, feel ko kinat ko because I had to leave the community. And yun, sa pag-alis ko ng church na yun, dala-dala ko yung mga trauma, yung emotional abuse na na-experience ko. They made me feel guilty with almost everything that I do. Ang dami pong nangyari. So hanggang sa pagtanda ako, hanggang sa paglipas ng college, dala-dala ko po yung na yun. So yun yung first time ko na-experience yung welcome ng isang Christian group, pero at the same time, I had to leave kasi yun nga, may mga mali na rin pala doon na late ko na naintindihan. Alam mo, maraming nangyayari niyang ngayon, ano? So, ano yung sinabi mo kaninang parang na-feel mo yung manipulation, yung emotional manipulation sa church na yun? They appear to be, believing in God, pero ano yung eksaktong parang naramdaman mo na manipulate ka? Nung umpisang pag-join ko po sa church na yun, turo sa amin is, si God pa din. Pero hanggang sa lumipas, pag tumatagal ka na doon sa church, doon na nila nilalagay sa isip mo na may iba na palang Messiah ngayon, ganon. So, well, dati, since bata pa po ako noon, hindi ko ma-distinguish kung tama ba yun o mali. Kasi dapat si Jesus lang. Bakit may bagong Messiah na sinasabi? Pero mapapansin mo yung mga mali na based na sa kung paano nila ako i-treat as a kid. Na parang kailangan controlled nila lahat ng galaw ko. Na even sa school, may mga nakamata sa akin. Really? Opo, na feeling ko, bantay sarado ako, ganyan. And I have to give it all dun sa guy, sa Messiah na yon na sinasabi nila na pagka hindi ko siya ginawa, I'm going to hell. Ganun. Basically, ganun ang pananakot. So, it was more of fear
na naglinger dun sa ano ko, sa sarili ko the entire time na nandun ako sa church na yun. So, ayun po, yung mga emotional manipulation na yun, like, you're always made feel na hindi ka worthy, na kailangan sobrang perfect mo, katulad ka talaga ng ng isang santo, gano'n, kundi you're going to hell. And kapag nagkaroon ka ng pagkakamali, dapat repent ka ng sobra ng ilang araw, gano'n. Pagsisihan mo talaga, luluhod ka talaga ng sobra-sobra kasi you're made to feel na yun, sobrang awful. You feel awful about yourself. Mabuti na lang, nakaalis ka rin doon, ano? Yes, So, tapos later on, napagtagumpayan mo yung iyong mga misgivings, parang may guilt feelings ka na umalis ka sa church na yon. At na-discern mo din, di ba, na hindi galing sa Diyos yon. Kasi may misaya na sila doon, tapos parang minamanipulate na yung mga tao. Lalo ka na, ikaw ay isang bata, di ba, na madaling parang minsan naive na control nila. Buti na lang nagpatuloy ka sa pag-aaral mo. Nagpatuloy ka ba sa pag-aaral, Cholo? Yes po. Bale, college po ako, BSIT, so Information Technology. So, tuloy-tuloy naman po yung pag-college ko noon. Pero during the entire time ng college years ko, wala na, sobrang disconnected ka na from my faith, from God. Ang layo na ang dami ko nang parang ginawa nung college ako na hindi naman dapat. Kasi sobrang distant ko na from God that time. Pero yun, pagtapos ko yung college, I was looking the entire time for my way sa buhay nang wala ang Diyos. So, ayun po ang naging ko nung college na yun. Praise God. So, sabi mo, nagkaroon ka kanina sa kwentuhan natin, nagkaroon ka ng major clinical depression. Yes. Marami ding nangyayari dyan ngayon. Ano yung naging buhay mo nung panahon na yon? At paano ka nakaalpas doon sa clinical depression? Ayun po, bale, nung graduate po ako nung college, doon po nagsimula lahat ng, nung first year ko magtrabaho. When you have depression kasi sa una hindi mo po ma-recognize. Akala mo normal lang na pinagdadaanan ng tao, ganito, ganyan. Pero yung pala, ang dami niyang factors kung bakit ako, ang daming palang factors kung bakit ka nagkakaroon ng major depressive disorder. So, ayun po, nung graduate ako and I was working, trying to, find my way in life, I was trying my best to belong to somewhere. Kasi nagkikrave ako, naghahanap ako, I was longing for belongingness. Ganun. So, hinanap ko yung sa mundo, basically. Nandiyan na yung bisyo, alak. Actually, baka hindi alam ng parents ko sinasabi ko. Pero ngayon, kung mapapanood man nila, ayan na. So, yun, nandiyan yung alak. Naging sobrang dito, nag-rely ako sa alcohol, sa yosi, magiging ang dami ko kasing pigdaanan, di ko alam kung kaya ko. Mga bisyo, ganyan. Bisyo, lahat na. Barkada. Tapos pumupunta kami sa lugar na hindi dapat puntahan. And, ayun, I was living my life like that. Actually, umabot sa point na kinakaladkad na ako sa bar kasi kailangan ako iuwi and hindi na ako makakilos. Tapos, tatawagan ng hindi ko kakilala, kukunin yung phone ko para lang makatawag sa kaibigan just to bring me home sa nirerentahan ko dati. So, I was living that kind of life for at least 5 years hanggang 6 years. 6 years of my life. And then, sa 6 years na yun na tinatry ko pong hanapin yung sarili ko. Wala, sobrang empty. There was this vast emptiness sa buhay ko, sa puso ko. And when you have that kind of life, nagiging very unfamiliar sa yung happiness, yung genuine connection with people, yung friendships. Kasabay po nung mga taon na yun, na-experience ko yung betrayals from my closest friends, nawala yung mga mahal ko sa buhay. Tapos, ayun, parang ang hirap ng mabuhay that time. So, umabot sa point na I became very suicidal.
started hurting myself. Actually, ang dami ko pang pekla sa kamay ko. Wow. Kung ano mga... Hinabot ka pala sa ganun, ano? Opo. Buti, hindi natuloy. Hindi po. So, that's when parang halos last resort na po yung pag-seek ng professional help ng isang psychiatrist. And then, doon ako na-diagnose with major depressive disorder. Alam na ito ng parents mo nung nagsa-psychiatrist ka. Hindi pa rin nila Hindi alam. rin nila alam. Tinago Wala mo pong lahat yan. pinagsasabihan. Kasi when you have that kind of mental health problem, lalo na po ngayon very taboo kasi yung topic about mental health, about depression, ganyan. So, ang hirap may lapitan. And even yung pag-seek ng professional help, for me, it was it took me so long, yung courage na lumapit or humingi ng tulong. Kasi hindi rin ako makalapit sa Diyos eh. Parang sa akin nung time na yun, dala-dala ko yung guilt na, Lord, iniwang kita, so hindi mo na ako tatanggapin. May ganun factor na sa akin. So, although nandun pa rin yung thought, as a kid na, gusto mo ng tulong sa tatay mo, ganun, which is si God. Pero hindi mo magawa kasi feeling mo umalis ka ng tahanan niya, ganyan. So, yun po, 6 years tinagal na may depressive disorder ako. And napagtagumpayan ko lang po yun nung nakilala ko na ulit si God. Nakabalik ako sa tahanan niya. Paano ka nakabalik? Sino, may nag-imbita ba sa'yo? Or? Yung best friend ko po, si Hannah, which is girlfriend ko na ngayon. Ano po siya, parang magkakasama lang kami ng friends ko. Napag-usapan niya na-mention niya na may event sa church, which is parang National Youth Congress yata. No, so, nung na-mention po niya yun, parang at the same time, nandun po ako sa point ng life ko na walang-wala na talaga. And I was really planning on ending my life that time. Pero parang may one last hope lang na umano sa utak ko. Try ko kaya? Yeah. Try ko kaya mag-join sa National Youth Congress na yun. And then I did. And yun po yung first time na nakapunta po ako dito sa JCSGO. And ang bigat ng pakiramdam na babalik ka sa isang church na, surrounded ako with all these people. Sobrang grabe yung pagmamahal kay Lord. Tapos ramdam ko na ako mag-isa lang ako, gano'n. Ang hirap. So when, yun na po, nung ongoing yung National Congress, may part na talaga iyak ako na iyak. Iyak ako na iyak kay Lord. Kasi pinagpipray ko, Lord, parang hindi ako belong dito kasi ako lang mag-isang kasalanan dito. Ganun yung pakiramdam ko. Tapos, sukong-suko na po ako nun eh. Pero while I was praying, I was crying my heart out. There was someone who, parang tinap yung shoulders ko. Parang kinomfort ako. Na, hindi ko siya kilala, hindi ko nga siya nakita kung sino siya. Basta, yun lang, wala siyang sinabing word, basta kinomfort lang niya ako. And I felt like it was God showing me na He sees me. He understands my pain. And hinihintay lang niya talaga yung araw na yun na makabalik ako sa Kanya. Actually, parang yung sa story po ng prodigal son sa Bible na pauwi pa lang yung prodigal son. Pero naghihintay na si Lord. Wow. Yung sobrang compassion ni Lord na siya pa yung pinuntahan pa niya yung anak niya while on the way. Just to hug him, to embrace him with so much love and mercy. Wow. Hindi tinignan ni Lord yung yung mga kasalanan ko before. Hindi tinignan ni Lord yung mga pinagdaanan ko, yung mga kung sino ako, may depression ako. Praise God. So, ayun pa, parang hindi ko matanggap na ba't gano'n ka Lord kabuti sa buhay ko. Time na yun. And He took me home. Yun yung masasabi ko talaga na yung kung paano ako na born again. Literally, from death to life. Wow. Nandun yung salvation. Tinanggap ko si Jesus na nandun yung forgiveness, nandun yung grace, ramdam na ramdam mo kahit di mo talaga ma-comprehend. And yun talaga yung turning point po, Bishop, ng buhay ko. Even may psychiatrist. First time niya sinabi sa akin na, sinabi niya sa akin na first time niyang nakitang ngumiti ako. Wow. Sa lahat ng naging sessions namin, mga psychotherapy namin, first time niya nakitang ngumiti ako when I joined the church.
And ang term pa sinabi ni Doc nun is, it's like night and day. Yung difference. Thank you, Lord. No. Amen. So, yun yung experience mo ng salvation. Yes. Naramdaman mo talaga. Yes. At may nagbago. Yes. Di ba? Yun yung word of God, yung gospel na narinig mo, dinanggap mo. Tapos, parang may nabunot ba sa'yo or something like that? Parang, sa tagal ng, from college hanggang ilang years yun, 6 years na lumipas, feeling ko naka-chain ako. Feeling ko nakakulong ako. Pero naalala ko nung baptism ko, nung nag-youth camp kami, grabe. Pag nilubog ako sa tubig, pag ahon ko, feeling ko, talagang pumalakpak ako sa saya. Wow. Talagang sumigaw ako. May video pa nga po na, baka maipakita. Sobrang kasi na-feel ko yung freedom. Tsaka yung embrace ni Lord. Yung, wala na, yung nakaraan ko, scrap na yun. Gagamitin na ni Lord yung nakaraan ko na yun for something good. Yeah. Which is I'm very grateful, Bishop, na may opportunity ako to share this story, especially for the young people, mga kabataan na may ganun din pinagdaanan. Pero ako yung yung buhay ko yung magiging testament, Lord God, na may hope. Yeah. Thank you, Lord, talaga. May hope. Lalo na sa mga panahong ito, di ba? I'm sure maraming nanonood sa atin, Cholo, at meron ka bang gustong i-share sa kanila, meron ka bang life verse, o meron kang gustong i-share sa kanila ng nangyari sa buhay mo na anong short message mo para sa bawat is I'm sure may nanonood po sa atin ngayon. Yes, At hindi po accident na narinig niyo si Cholo. Marahil yan ang pinagdadaanan ninyo ngayon. Kaya Jesus loves you. No? Hindi po matatapos ang Holy Week na to na hindi ka na-touch ng Spirit of the Lord and the Word of God. Yes. Cholo, meron ka bang gustong i-share? Siguro, ito po ang i-share kong verse. This is from Romans chapter 8, verse 38 to 39. So, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Actually, alam niyo po, nung may pinagdadaanan ako na ganun, and nung nakabalik ako sa kay God, yun yung hindi ko maintindihan, Bishop. Yung kahit sino pa ako before, hindi ako mahihiwalay nun sa pagmamahal ng Panginoon. Yan yung gusto ko po i-share sa inyo, sino man yung mga kabataan na nakakarinig nito. Hindi lang po mga bata, kasi kahit sino pong may pinagdadaanan, especially sa may mga mental health problems or depression and anxiety, I know sa mga may ganitong kaso, it's almost impossible to make a genuine connection with other people kasi gusto mo i-isolate yung sarili mo. But I want you to know that God knows you. I want you to know that kahit ano pa mga pinagdaanan mo, kung meron ka pang mga pagkakamali na ginawa in the past, God knows and He understands and He's here to take you home. Yun yung gusto kong sabihin talaga. And nothing in the world can ever separate you from the love of God. Ayun po. Amen, amen. So, kung nakawala po si Cholo sa mga malalalim na problema niya as a young man, kayo rin po ngayon na inaanyayahan ng Panginoon na tanggapin siya, anyayahan ang Panginoon Kristo sa inyong mga puso. This is what, being a follower of Christ is all about. This is, mas malalim pa ito sa relihiyon. Ito po ay relasyon sa Diyos. So, alam ko talaga na hindi aksidente na naka-tune in ka. Pwede ka ba naming i-lead sa pagtanggap sa ating Panginoon Kristo sa buhay niya sa araw na ito ng Holy Saturday or Silent Saturday 2024. Sige po, tayo po'y manalangin. Sabihin niyo po mula sa inyong puso, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito,
inaanyayahan kita sa aking buhay. Ako po ay sumasampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing. Subalit makalipas ang 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, O Diyos, sa pagsinta mo sa akin, sa pag-ibig mo sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa araw-araw kong buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. So, kung pinag-pray niyo yan, may kabuluhan po ang nangyari sa Cross of Calvary sa inyo. Makipag-ugnayan po kayo sa amin. So, mapapadalan po namin kayo ng libreng New Testament Bible. Nang sa ganun, mababasa niyo po yan, especially sa book of John. Okay? Isulat niyo lang po sa chat box or sa aming website ang inyong address and we can deliver it to you for free. Okay? Para meron lang kayong mabasa yung nangyari sa inyo ngayon, ang pagiging born again or yung paglapit natin sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos. You're so blessed today. Amen. May nangyari sa ginawa ng Panginoon Kristo sa cross ng Kalbaryo, even sa ating panahon ngayon, in the 21st century, ay buhay na buhay ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Praise God. Maraming salamat, Cholo, sa pag-share mo na napaka linaw ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At alam kong maraming mga kabataan na kagaya mo. Parang nako-confuse, parang nag-give up. Pero dahil narinig ang testimony, karoon sila ng pag-asa at liwanag. Thank you so much. At sa susunod ulit nating pag-uusap. God bless you, Cholo. God bless po, Visha. Salamat po. Thank you. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, na pumupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakapay ang mga papak, hinding-hindi mapapagal. Lilipad na parang agila, hahayo sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, na pumupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakapay ang mga